Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang anak ni Senator Amy Marcos nagsalita na at Senator Amy Marcos hindi na mapipigilan pa. Walang pagdadalawang isip na inilabas ang katotohanan na tila sinapol ang kanyang kapatid na si PBBM. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senador Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid? Dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. End quote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, salamat Sir Mateo at alam mo ang tama at mali. Napakabuti mo namang tao. Panindigan mo kung ano ang tama. Senator Amy, it's about time na gawin mo ang nararapat para sa ating bayan. Huwag na ninyong hintayin na makaladkad paalis ng Malacanang ang inyong kapatid. Kahihiyan din nyo pag nangyari ito. Mahirap ang sitwasyon ni Senator Amy dahil parehong malapit at may koneksyon sa kanya ang dalawang nag-uumpugang bato. Parehong may masasaktan kung sakaling mayroon siyang papanigan. Kaya mag-ingat siya sa pagbibigay ng pahayag dahil parehong may maapektuhan. Pero mas lubos na kawawa ang taong bayan kung ipagpapatuloy nila ang walang pagkakaisa sa pamumuno ng bansa. Pahiya ngayon ang Kongreso. Mas mabuti pa ang anak ni Senator Amy. Iniisip ang kapakanan ng taong bayan, hindi pang sariling interes lamang. Napilit sinusulong ang tsa-tsa sa paraang hindi legal. Duterte may malasakit at para sa taong bayan. Presidenteng walang takot para sa kapakanan ng taong bayan. Mabuhay ka Senator Amy. Sana hindi magbabago tulad ng ibang politiko na pansarili lang. Salamat Senator Amy. Naninindigan ka sa tama. Naawa ako sa kapatid mo na naniniwala kay Liza Romualdez na sinisira ang pagkatao ng kapatid mo. Sana tunay na paglilingkod ang gawin, lalo na't ang mahal ng bilihin at maraming mga Pilipino ang nahihirapan. End quote. Ito po, tila nilaglag, no? Laglag po si Pangulong Marcos
sa kanyang ate, Senator Amy Marcos. Dito po sa usapin ng pagtulong o kawalan ng pagtulong ni Pangulong Duterte o kawalan po ng aksyon, no, sa mga Yolanda victims ni Pangulong Duterte. At pag-uusapan din po natin, ito po, bumuelta po si Secretary Gadon sa mga mismong justices. At tinignan ko rin po yung ilan pong mga vlogger, no? Ilan lang sa mga tampok na vlogger na napag-uusapan natin kung may epekto po ba sa malalaking vlogger na ni BBM yung mga sinasabi, pinipick up ba nila? Aba, akalain nyo po walang epekto. Parang sininyo lang pala ang turong nila rito kay Gadon. Akala ko pa naman ay si Gadon ang magbibigay ng direksyon ng kampanya. Parang Ninyo Barsaga lang pala ang treatment ng mga vlogger dito, no? Isang beses lang po kinuna ng impormasyon at itinakwil na. Gadon, sa mga vlogger lang ng BBM, hindi ka na pala pinakikinggan. Paano ka papakikinggan ng mga mamamayang Pilipino? Yan po mga pag-uusapan natin. Okay, punta po tayo rito. Isa-isahin po natin itong mga gusto nating ibalita. Una po, ito po yung pinabulaanan o nilaglag, no? Nilaglag po ni Senator Amy Marcos. Ito pong ang kanyang kapatid na Pangulo. Alam nyo, minsan sana merong pong anong tawag doon? Yung nagre-review ng mga sasabihin ni Pangulong Marcos kung siya ba ay nasa tama pa po, no? Hindi na natin maintindihan eh. Ito po ang pahayag, no? Nakita na natin yung Citizen Marcos noong 2017. Talagang no, sinasabi na merong naitulong, merong natuwa pa nga raw yung mga taga-Tacloban. Bitinin ko lang po kayo, no? Unahin na po natin yung balita sa Maisog kasi hindi naman po kasi ito hindi naman po siya para bitinin pa kayo. Ito po yung official na pahayag. Kasi marami pong nagsasabi na wala na raw po postpone na raw. Pero ito po mula po sa mga taga Maisog. Narito pa naman sa ginagamit ko. Na kagad kasi ganun din. Wala rin naman nanonood. Ito po ang official na pahayag, no? Official advisory, mga kasamang Maisog at malawak na mamamayan. Magandang gabi po. Dahil sa sama ng panahong dulot ng tropical depression, bagyong Aghon, na umayepekto sa maraming lugar, signal number 1 kasama ng Tacloban City, walang mga sasakyang pandagat at ilang sasakyang panghimpapawid ang pinahintulutang bumiyahe. Dahil dito di makakarating ang ating mga panauhing pandangal. Dagdag pa, maapektuhan din ang partisipasyon ng mamamayan sa planong Prayer for Peace Rally sa Tacloban City. Kaugnay nito, napipilitan po tayong kansilahin ang ating pagkilos bukas. So, actually ngayon na yun. Hindi pa, bukas pa. 11 pa lang. Ngayon pa man, hindi tayo napanghinaan ng loob at itutuloy pa rin natin ang pagpapahayag sa mga mainit na isyong may kaugnayan sa transparency, accountability, peace and security top sa susunod na araw, May 26, 2024, sa parehong oras, 5 p.m. at lugar RTR Freedom Park, Tacloban City. Kami po ay maasa sa inyong pangunawa sa hindi nating kontroladong sitwasyon. Maraming salamat po. Mabuhay ang Maisog, mabuhay ang Pilipinas, TAPS Coalition for Region 8. Okay, maliwanag po, no? Hindi na po kayang pigilan ng pagtatambak ng mga truck, no? Yung pong ating mga Maisog rally, nakagawa na sila ng paraan diyan, di ba? Ginagawang mobile. Siguro tipunan na lang, doon na lang po magkikita yung mga taga Tacloban Leyte. Diyan pa rin po ang kitaan sa may Maisog, sa may Freedom Park. Tapos siguro yung katulad ng nangyari sa Dumaguete, no? Na magrarally. Ako mas maganda pa yung ganun eh. Napapakita sa dadaanan. Natuloy yung rally. Di po ba? Okay. Ay sayang, di ko nakita yung balita na yan. Bukas na lang natin babalita yan. Di ko pa nabasa yan. may nagsabi nga kanina, baka may magsakan eh. Punong-puno po talaga. Tapos may mga bukod pa ron, talagang may mga traktora na yung nakita ko. So talagang ganyan ang buhay. Maisog rally, tuloy po yan. No? Parang yung mga ginagawa nitong mga Makabayan Black, yung mga tropang kaliwa, di ba? Naglalakad lang yan sa kalye. Alam nyo,
alam niyo yung ginagawa niyong anong tawag diyan, yung pagpigil, dapat naroon lang sila dapat, di ba? Ngayon, tignan niyo po yung nangyayari. Napipilitan pong maglakad yung mga rallyista na tawag sa atin yung mga nagmamaisog rally, napipilitang maglakad. Nakikita lalo ng mga taong bayan na may rally. O, di ba? Mali. Alam niyo, napapasama pa kayo Yan ang sinasabi natin, no, sa mga mahilig mag-awat. So, tuloy po, kaya lang sa linggo na, dahil po sa bagyo, hindi po dahil sa pagharang nila, no? Tuloy po ang Maisog Rally ay napospon lang po dahil sa bagyong Aghon. Okay, thank you very much muna rito kay Evelyn Valdez na nagbigay po sa atin ng 4 Canadian dollars na pangkape. Tingnan natin si Evelyn kung okay. Punta na po tayo rito, no. Nilaglag po. Alam nyo, wait, si Senator Amy, napakahirap po ng kalagayan ni Senator Amy. 'Di ba? May ilang panahon na nanahimik, no. Tinignan talaga, kaya mababasa nyo na ang lakas talaga ng puwersa ngayon sa Duterte na Hindi na po sa Marcos. Kasi nagpahinga si Amy, parang tinatantya niya, sino ba talaga ang mahal ng tao? Si Duterte ba o si Marcos? Pero, sorry Senator Amy alam kong kahit papano, no? Okay. Kasi, ang hirap na po magtiwala sa pamilya nyo. Siguro makakapagpabaliktad lang sa amin ng anong tawag diyan, na iboto ka pang muli ay si President Duterte lang. Pero kung kami masusunod, yung mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi na kami boboto ng mga Marcos at ng mga Romualdez at ng mga iba, Araneta, mga Rojas at iba nyo pang mga kamag-anak incorporated. No? Nakakadala kayo. Nakakadala yung pamilya nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon, dekada kayong siniraan ng mga dilawan. Siyempre, mga bata pa kami dun no? Nakita namin yung hilatsan ng patakbo ng mga dilawan, mas worse pa. Kaya lang, hindi na po kayo mauulit. Hindi na kayo mauulitan. Kaya, hindi po namin alam kung paano, kahit na, pero maraming salamat pa rin sa paglalaglag sa kapatid mo. Ito po ang pahayag ni Senator Amy. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. O, tignan nyo, simulang-simula pa lang, no? Simulang-simula pa lang, ikinahiya na niya yung kapatid niya. Nakakahiya po talaga. Tama po to si Senator Amy. Alam nyo, mangyak pa si then Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? Na tumulong sa inyo. Tapos biglang palalabasin nung Citizen Marcos ka pa, no? PBBM, nung Citizen Marcos ka pa, wala ka pampi. Wala kang trabaho. Talagang kung todo pasalamat ka, no? Kung todo yung pagdidikit mo sa sarili mo. Totoo yan, saksi tayo dyan. Idinikit ng mga Marcos yung sarili nila sa mga Duterte. Huwag na tayo magbulahan. Sa isang napaka-popular na presidente at that time. No? Tapos nung naging presidente ka, wala na nagawa sa Yolanda. O eto ang katotohanan, yung sinasabi ng kapatid mo. Ano man ang itsura ni Amy Marcos, hindi po yan no? Hindi po yan yung eto pong itsura ni Amy Marcos, hindi po yan drug-induced fountain of Abelio po. Hindi nyo ma-imagine, mas matanda pala si Senator Amy nang malayo kay PBBM, no? Ang galing talaga ng siyensya. Pero bagay, at least kahit papano, talagang binagayan si Senator Amy. Anyways, beside po yan sa mga itsura, ituloy po natin. Ulitin natin. Nahiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban nung hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Unang-una, dumating noong 2013 si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade, at itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Ang linaw na siguro niyan, no? Dumating nung may bagyo pa lang, dumating na, mayor pa lang. Tinuloy yung housing nung umupo bilang Pangulo. Napakalinaw po yan. Nando ng mga US Marines at iba pang sundalo at rescuer na Amerikano
ang donasyon sa paglilinis ng Chuchi mula sa Taiwan at Maynila, kasama napakaraming international relief organizations at samahan ng private business. Pati na rin ang pamahalaan lokal ng pinsan kong si Mayor Alfred Romualdez. Actually, yan yung kilala namin na Romualdez Di ba? Yung Romualdez na pogi. Kano niya ba? Hindi ba kapatid yan ni Malamang hindi kapatid ni Martin yan. Artistahin tong si Alfred Yung asawa ni Kring Kring. At ang buong tropa ng Tacloban, Leyte at iba pang probinsya damay din sa hirap. Paulit ako nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw ang aming utang na loob sa bawat isang nakiramay at tumulong bumangon sa yurak ng Yolanda. Alam kong marami pang kailangang gawin at umaasa akong magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programang ipatutupad sa Tacloban. Ganyan po, Mr. President, no? Ang bilis niyong makalimot. Naging presidente lang kayo, putya, nakalimutan niyo na lahat tulong ni Duterte. Sa mga nagtataka po, kung bakit po tawag namin kay Cristina Gonzales ay Kring Kring, yan po ang niya, showbiz name niya noon. Nung bata pa siya. Naging Cristina siya nung medyo naging matured na yung kanyang mga roles. Pero nung siya po ay bagets pa, Kring Kring po talaga. Hindi po kami yung inaasar namin, hindi po. Talagang Kring Kring po ang una niyang pangalan sa showbiz. No, baka nagtataka iba, bakit Kring Kring ang tawag ni Badong kay Cristina Gonzales? Yan po inabutan namin na pangalan niya. Pero nung naging matured na yung mga roles niya, Cristina na, hindi na bagay yung Kring Kring. Yung mga pasayaw-sayaw lang, bagets yata yan, hindi ko alam kung saan yan. Basta mga pambatang programa. Yan po. Tignan nyo Hera Shine. Tapos dakdak naman kayo na ganito, wala naman kayong ginagawa para hakbang para lumaban kayo. Kami po ba yung pinaparinggan nyo? Ito po, isang paraan po to, no? Nilalantad po namin yung mga pagkakamali ng gobyerno, no? Hindi po to, wala kaming ginagawa, no? Grabe ka na mag-akusa sa amin. Ako po, kahit may high blood ako, nakikita nyo po, nagbibilad ako dyan sa pag may mga rally, no? Huwag po tayo mag-akusahan na wala po kaming ginagawa. Opo, Kring Kring po siya. Naging lang yan, naging Cristina lang yan nung siya na po ay nag-matured roles na. Sana po ingat-ingat po tayo. Hindi po yung wala kaming ginagawa dito, no? Ito po ginagawa namin. Baka akala nyo po ano po to? Alam nyo, kami po mga markado. Baka akala nyo, ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang po ginagawa namin. Okay. Opo, live streaming po tayo. Yung mga nagsasabi po na yan, parang hindi po kayo nakakanood. Marjorie Blando. Alam nyo po, naka-live stream po talaga ang mga sa mga vlogger nga lang kayo manonood at sa SMNI. No? Wala po talaga yung naka-live stream po kami. Okay, next po. So, sana hinay-hinay lang, no, Pangulong Marcos. Hinay-hinay lang po sa atake kay Duterte. No, kasi ano yung sinasabi natin? Panahon na po ng mass media ngayon, ng social media ngayon. Yung mga itinatago po ninyo, no? Yung mga tinatago po ninyo na speeches noon na akala nyo nakalimutan na ng mga tao, ibabalik po yan sa inyo. Hindi po kayo makakapagtago ngayon. Mr. President, kung pinuri nyo po si Duterte nung siya ay presidente, hindi nyo po pwedeng sabihin ngayon na wala siyang ginawa, no? Pinuri nyo nga Ang sabi nyo pa nga, nung presidente si Pangulong Duterte, ang tindi nga ng build-up nyo, no? Basahin lang natin, yung mga nagsasabi po na kaya po sinisiraan ni Senator Amy yung kanyang kapatid ay para sa boto. Wag po kayo mag-alala, naniniwala din ako diyan. kaya hindi kami basta-basta na magtitiwala Pero pag sinabi po ni Pangulong Duterte na iboto natin si Amy, talagang susunod po kami. Kasi matindi po tong Pangulo na to, yung impact po sa amin, no?
matindi po. Talagang pag hindi ka pa po nagtiwala, kung may isang tao kung pagtitiwalaan ng lahat ng sinasabi, eto. Ayan, grabe oh, puniwestuhan ng heavy equipments. Grabe, wasak. Kulang na lang gibain yung Freedom Park para walang makagamit eh. Okay. Bago tayo kay Gadon, ito po may balita nakalimutan ko sabihin, no. Ipinapanukala ng isang mambabatas ang pagbaban sa TikTok dahil maaaring nagagamit aniya ito ng China sa intelligence gathering at misinformation. Alam nyo, kayong mga congressman, wala na talaga kayong magawang matino eh. No? Sino ba tong congressman na to na nagpapanukala? Tignan lang natin kung sino po tong congressman naman na to. Manila 6th District. Abante, ikaw na naman Abante. Lapit mo nga ulo mo Abante at bubulungan lang kita. Congressman Abante. No, hindi po dahil may edad na kayo at hindi nyo naiintindihan yung TikTok. Ibaban nyo na. Alam nyo, gaya-gaya lang po kayo sa US eh. Sa US lang po binan yan eh. Tapos ngayon gusto nyo na namang iban. Sobra-sobra naman. Di ba taga Maynila ka? Unahin mo kayang palayasin yung mga... Total, galit na galit ka sa mga incheck. Palayasin nyo kaya yung mga incheck dyan sa Chinatown. Grabe mo. Okay. Pera biro po, no? Eto po, yung TikTok po, yan na lang po isa sa mga libangan ng mga Pilipino, no? Alam nyo ba kung eto tingin ko lang subukan nyo pong tanggalin yung mga libangan na yan, TikTok, Facebook, YouTube, no? Wala naman pong riyan. Ano bang titiktikan sa inyo dyan? Panay sayaw-sayaw at katuwaan lang po yung nakikita natin yan. Galit na naman kayo dahil marami rin nanonood sa mga vlogger sa TikTok. Yung sinasabi nyo na yan, papasukin ko rin yung TikTok na yan. Alam nyo, pinagkakaitan nyo na yung mga tao ng mga tsansa para magpahayag eh. Hindi lang po magpahayag sa pananalita, kundi hindi pala pahayag yung mga talent na mailabas. Grabe naman kayo. Ang dami pong isa pa, bukod sa libangan po ng milyon-milyong mga Pilipino, ang dami pong kumikita sa TikTok. Mga congressman naming matitino. Ang dami po nagbebenta sa TikTok. Kumikita po sila. Naghahanap buhay ng desente, naghahanap buhay ng maayos. Tapos, pipigilan nyo naman. Mas marami pong nagbebentahan sa TikTok kaysa mga kung saan-saan eh. Kasi mas mabilis po yung pagbili at ewan ko, parang mas mabilis yung bentahan sa TikTok eh. Marami pong kumikita, kabataan, may mga kaedad ko. Poprovidean nyo po ba sila? Magbibigay po ba kayo ng hanap buhay sa mga mawawala ng hanap buhay dyan pag binanin nyo yung TikTok? Huwag pong gaya ng gaya sa US. Sobra naman yung natin, no? Yung pagsisip-sip natin sa US. Lahat na lang gagayahin natin. Kaya umaangal si Prasco. Wala na tayong before yan po ang pinakamalaki nating turista. China, mga incheck. Incheck sa China, incheck sa Taiwan, incheck sa Hong Kong ngayon. Okay. Ito po, panghuli po, si bumanat na naman. Dalawa po yung pag-uusapan natin dito, no? Kaya Gadon, sa mga bagong bira ni Gadon. Pero alam nyo, merong gustong gawin si Gadon na hindi nagiging effective. Ito po. Sabi ni Larry Gadon, ngayong pong araw to, kung tutusin si former President Rodrigo Duterte ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Kulang ang impluwensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. Alam niyo yun, 2016 pa yung pinag-uusapan, no? Siyempre, ang tendency ng mga Duterte supporter na makakarinig niyan, magagalit na naman kay Gadon. Yan yung papel ni Gadon eh, no? Galitin tayo para siya na lang yung awayin. Di ba? So, aawayin natin siya, makakalimutan natin yung mga ibang issue. Makakalimutan natin yung PDEA leaks, makakalimutan, hindi po kami ganun eh. Okay lang sana kung dinadala yan ng mga vlogger nyo.
No? Tinignan ko ngayon si Mike Abe, itong si Coach Janet, yung mukhang hindi naliligo. Wala eh. Ayaw dalhin yung mga propaganda mo. Hindi ka ang ina-expect ko po talaga, no? Etong mga sinasabi ni Gadon, eto na yung dadali ng mga vlogger. Aba, hindi po. Alam nyo kung anong dinidiscuss ng mga vlogger nila? Maisog rally. Ganun po sila kasigasig na mag-promote ng maisog rally. Kita nyo? Hindi po nila. Nadala yata sila kay ninyo eh. Nagmumukha silang hindi credible. Di ba? Nagmumukha silang hindi credible. Neutral ka ba? Wala po neutral dito sa amin. Duterte po kami. Anong neutral? Kalokohan yan, neutral dyan. Okay. Alam mo, ikaw, Gadon, no? Sa totoo lang, maski pala mga vlogger nyo, hindi ka pinaniniwalaan. Nadala sila kay ninyo, no? Niyakap nila yung mga sinasabi ni ninyo, puta, ilang araw lang. Yung nagdadala ng chiching si ninyo, lahat sila, dinala yun. Yung propaganda na yun. Tapos sumunod yung merong karelasyon na daw si BP Sara, basketball player, o dinala na ng ilan, nakahalata na yung iba. Pagkatapos nung rally bayaran, ay puta mukhang miyembro ng Kingdom. Lahat po ng miyembro ng Kingdom nag-aahit, malinis mag-ayos. Puta yung manakuha ni ninyo, alam mong tambay dun. Ganyan pala ang tingin nila kay Gadon. Hindi sila basta-basta nagtiwala. Akala ko talaga susundin nila si Gadon. So ano pang papel ni Gadon ngayon? Ha? Hindi ka rin naman pala maasahan sa pagpopropaganda. Hindi ka naman namin papatulan eh. Na magagalit kami sa iyo pero isa ka lang sa topic namin. Di ba? Hindi ka naman importanteng tao. Siyempre yung punteriya pa rin namin, direkta kagad. Mas nakakagalit yung sinasabi ni PBBM kasi sa iyo, Gadon, imahinasyon ka lang. Lahat ng mga sinasabi mo, puro imagination. Paano mo mapapatunayan yan? Na nagpanalo kay Duterte ay mga Ilocanong loyalista. Given. Ipagpalagay na natin na tama ka. Diba? Ipagpalagay na natin na ikaw ay tama. Na kayo nga nagpanalo kay Duterte. Ano ngayon? Naglingkod naman siya ng 6 na taon. Huwag mo sabihin kayo pa rin ang dahilan kaya popular si Duterte. Panunungkulan niya na yun. Minahal na siya ng tao dahil naranasan namin kung paano yung Duterte leadership. Labas na kayo doon. Wala na kayong say doon. Kung pinagpipilitan mo na kayo nagpanalo, thank you. Pero kaya popular si Duterte mula 2016 hanggang ngayon 2024 na hindi na sila siya presidente dahil sa kanyang ginawa. Eto. Ano po sabi nito ni Gadon? No, bobueltahan niya raw yung mga justices. may Sorry kung eto lang po yung pambibira nyo pala, vlogger nyo, hindi siya dinadala. Tignan nyo po yung tignan nyo po yung daladala ngayon. Asa na ba yung kay Gadon ng mga justices? Puta, nawala. Hindi ko natantosan Teka lang Hindi ko nga natantosan. Yeah. Okay, ito po ang buwelta ni Gadon. Gadon to file impeachment complaint against Supreme Court justices for perjury ruling. So lahat po ng mga pumirma sa kanyang guilty, yung pagiging guilty niya sa perjury o pag-testify ng haka-haka. Mahilig sa. Siguro si Gadon hindi niya na ma-distinguish yung katotohanan sa haka-haka, no? Kasi nagte-testify pa siya. Yun po yung kinaso sa kainan Doon po siya guilty. Siya po ay nagsampa ng impeachment kay Sereno. Samantalang yung kanyang sinumpaang reklamo ay wala palang katotohanan. Base lang daw sa
haka-haka. So yun po kaya po siya pinaparusahan ng double o pangalawang disbarment. Ngayon sabi po ni Gadon, ito po ang sinabi niya. Walang jurisdiction, no? Ang Supreme Court, walang basehan ng Supreme Court na nag-perjure ako. Wala silang jurisdiction sa kasong iyan. Kung may magsasabi na mali o kasinungalingan sa impeachment complaint, it should be the House of Representatives. Okay. Tapos, Gadon said he would file an impeachment complaint against justices who signed the resolution. Problema na ng Chief Executive yan kung paano papalitan ng justices kung sila ay ma-impeach. So, si Gadon, instead po na makatulong, di ba? Kaya yan pinagdadakdak para tulungan yung namanira sa mga Duterte, di ba? Imbis na makatulong si Gadon, lumabas yung kanyang guilty. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at comment. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.